Magandang araw sa iyo. Nandito sa harap namin yung mga materyales na pinadala mo tungkol sa purpose-driven leadership. Oo. Mukhang may hinahanap kang mas malalim na kahulugan sa pamumuno, no? Lampas sa mga numero, sa mga KPI, at sa, alam mo yun, sa araw-araw na pressure. At iyan mismo ang sisilipin natin. Ang misyon natin dito, bale, ay himayin yung mga susing ideya mula sa librong to Okay? para maintindihan natin kung ano ba talaga yung pamumuno na nakaangkla sa isang calling o tawag at hindi lang sa simpleng ambisyon. Alam mo, dyan pa lang may isang tanong na agad na bumungad sa akin mula sa notes mo. Ano yon? Sabi rito, paano kung ang tunay na pundasyon ng epektibong pamumuno ay hindi nagsisimula sa kung ano ang ginagawa mo, kundi sa kung sino ka, at kung paano yung identity na yun ang humuhubog sa lahat ng desisyon mo? Medyo mabigat na simula yan eh. Oo, kasi binabali nito yung karaniwang formula, di ba? Sabi nga sa libro, maraming leader ang sa labas mukhang sobrang successful. Top of their game. Oo, lumalago ang kumpanya, number one sa sales, kinikilala ng lahat. Pero sa loob, sa mga tahimik na sandali, pakiramdam nila hungkag, pagod na pagod, may kulang. Yan ba yung tinatawag nilang dissonance? Eksakto, yung hindi pagtugma ng panlabas na tagumpay sa panloob na kapayapaan. Alam mo, ramdam ko yan, hindi man sa level ng CEO, pero kahit sa sarili nating mga career, no? Yung hinahabol mo yung promotion, tapos nung nakuha mo na, masaya ka. Siguro mga isang linggo. Isang linggo, tapos? Tapos balik ka na naman sa paghahanap ng susunod na akyatin. Yung ba yung dissonance? Yung parang may hinahabol kang hangin? Oo, yen na yon. At ang solusyon na inaalok ng material ay isang radikal na pagbabago ng pananaw. Sabi rito, ang pamumuno ay hindi isang posisyon na pag-aari mo. Okay. Ito ay isang sacred trust, isang banal na tiwala. Isa kang katiwala o steward ng impluensya, ng mga tao, ng resources na pinagkatiwala sa iyo. At dyan papasok yung unang malaking ideya. Okay, himayin natin yan. Ito yung pagkakaiba ng ambition sa calling. Sa unang basa, parang pareho lang naman eh. Kailangan mo ng ambisyon para magtagumpay, di ba? Tama. Pero teka, ano ang sinasabi ng libro na masama sa ambisyon? Magandang tanong yan. Kasi hindi sinasabi ng material na masama ang ambisyon. Ang punto ay, ang ambisyon ay gasolina pero hindi ito ang manibela. I like that. Ang ambisyon, yung lakas na nagtutulak sa'yo, pero yung calling ang nagsasabi sa'yo ng tamang direksyon. Ang ambisyon, ayon sa libro, ay madalas nakasentro sa sarili. Ang tanong nito ay, ano ang gusto kong maabot para sa sarili ko? Paano ako aangat? Paano ako makikilala? Mga ganong tanong. Yun, tama. Samantalang ang calling nakasentro sa isang mas mataas na layunin. Ang tanong nito ay, saan ako tinatawag para maglingkod? O anong problema ang kailangan kong solusyonan para sa iba? Nakikita mo yung shift? Oo, malaki. Mula sa ano ang para sa akin, patungo sa para saan ako. Ayan. May isang kwento diyan sa mga notes mo na nagbigay linaw talaga rito. Yung kwento ni Jonathan. Oo, si Jonathan. Isang leader na nakatanggap ng isang dream offer. Mas malaking kumpanya, mas mataas na posisyon, doble ang sahod, mas malawak na impluensya. Lahat na. Lahat na, sabi ng lahat ng tao sa paligid niya at ng logic, eto na yon, kunin mo na. Yun ang sigaw ng ambisyon. Pero may di siya mapalagay. May isang tinig sa loob niya na parang nagsasabing, hindi ito yon. Di ba doon niya naalala yung sinabi ng mentor niya? Oo. May isang linya na tumatak talaga sa akin eh. At ito yon, sabi ng mentor. Darating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng elevation, pagtaas, at assignment, mission. Elevation versus assignment. Kung pipiliin mo ang elevation, makukuha mo ang palagpak. Kung pipiliin mo ang assignment, makukuha mo ang layunin. Ito yung puso ng pagkakaiba. Grabe. Pero aminin natin, masarap sa pakilamdam yung elevation, di ba? Yung palakpak, yung recognition. Sino bang aayaw doon? Anong mali sa pagnanais na umangat sa buhay? Walang mali sa pagnanay. Ang tinuturo ng material ay yung panganib kapag yun na ang naging hangarin mo. Dahil yung palakpak, panandalian lang yan. Oo nga. Ang tanong ng assignment ay mas malalim. Para saan ba ang pag-angat na yan?
Ang elevation na walang assignment ay parang isang napakagandang hagdan na nakasandal sa maling pader. Wow. Aakyat ka ng aakyat, pagdating mo sa taas, dun mo marirealize na wala ka pala sa tamang lugar. Kaya ang tanong para sa iyo na nakikinig ha, ang mga desisyon mo sa araw-araw ay para sa palakpak o para sa misyon? Okay, gets ko. Ang pundasyon ay calling, hindi ambisyon. Pero parang ang hirap panindigan yan kung yung mismong pagkakakilanlan mo, yung self-worth mo, ay nakasalalay sa mga naabot mo. Paano mo babaguhin yun? At dyan tayo dadalhin ang napakagandang transition mo sa ikalawang malaking ideya ng libro na para sa akin ay ang pinaka-kontra-kultura sa lahat. Identity precedes assignment. Teka. Ang iyong pagkakakilanlan ay nauuna kesa sa iyong gawain. Wow. Teka, baliktad to sa lahat ng natutunan ko sa business school at sa corporate world. Halos lahat ng kumpanya, tinitingnan muna yung resume mo, kung ano ang nagawa mo bago ka bigyan ng trabaho. Your track record. Oo, your track record defines you. Paanong nauuna ang identity sa assignment in the real world? Yan mismo ang binabali ng libro. Ang ginagamit na pangunahing halimbawa ay yung kwento ni Jeremiah sa Biblia. Bago pa man siya utusan na maging propeta, bago pa ibigay yung assignment niya, Inuna muna ang identity. inuna muna ang kanyang identity. Ang sabi sa kanya, "Before you were even formed in your mother's womb, I knew you. Pinili na kita bago ka pa man ipanganak." So bago pa siya gumawa ng kahit ano, sinabi na sa kanya kung sino siya. Isang taong kilala at pinili, hindi dahil sa gagawin niya. Napakahalaga ng pagkakasunod-sunod na yan. Ang pagkakakilanlan niya ay hindi nakabase sa performance niya bilang propeta. Hindi. Nakaugat ito sa relasyon niya sa Diyos. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya para maging karapat-dapat sa tawag. At dito to nagiging personal para sa ating mga modern leaders, no? Kasi karamihan sa atin, ang identity natin ay nakatali sa huling sales report, sa huling project o sa feedback ng boss. Oo, Yan yung tinatawag ng libro na performance-based identity. At delikado yan. Para kang laging nasa roller coaster. Kapag mataas ang numero, I am great. Kapag mababa, I am a failure. grabe. Imposible kang magkaroon ng inner peace niyan. At dyan nagsisimula ang burnout. Kung ang halaga mo ay nakabatay sa tagumpay, gagawin mo ang lahat para magtagumpay, kahit pa ikompromiso ang iyong kalusugan, pamilya o prinsipyo. Oo nga. Ikinwento sa material si Elias, isang leader na sobrang galing. Kung titignan ang resume niya, puro panalo. Pero dumating siya sa punto na pagod at gusto ng sumuko. Oh, matindi yung kwento niya. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, umabot siya sa puntong gusto na niyang mamatay. At nang suriin niya ang sarili niya, na-realize niya, hindi niya nawala yung skill niya, Hindi yung kakayahan. kundi yung purpose niya. Ang bakit sa likod ng lahat ng ginagawa niya. Nawala yung connection niya sa tunay niyang identity. At dito, binigay ng libro ang isa sa pinakamalakas na linya. Calling is not the garnish of leadership, it is the oven in which leadership is baked. Ulitan mo nga yan? Calling is not the garnish of leadership, it is the oven in which leadership is baked. Hindi ito palamuti lang na idinadagdag kapag maganda na ang lahat. Ito ang mismong pinaglulutuan ng tunay na pamumuno. Kung wala ito, lahat ng ginagawa mo ay hilaw, walang sustansya. Okay, malinaw. Foundation. Calling over ambition. Framework. Identity before assignment. Ngayon, paano ito isinasabuhay? Maganda sa teorya, pero ano yung practical application nito? Ayan. Dito pumapasok yung tatlong huling bahagi. Vision, strategy, at integrity. Unahin natin yung vision o pananaw. Sabi ng libro, ang tunay na vision ay hindi iniimbento sa isang strategic planning session. Hindi ito isang bagay na sinusulat mo lang sa pader. Hindi siya brainstorming. Hindi. Ito ay isang revelation. Isang pagpapahayag na tinatanggap mo. Ang halimbawa ulit ay si Nehemia. Hindi siya nag-isip isang umaga at naisip na, magandang business idea na itayo ulit ang pader ng Jerusalem. Hindi talaga. Nagsimula yung vision niya sa isang holy discomfort, isang banal na pagkababagag. Oo, yun yung term. Nang mabalitaan niya yung sirang pader at yung kahiyaan ng mga kababayan niya, nababagabag siya ng husto.
Umiyak siya, nag-ayuno at nanalangin ng maraming araw. Doon ipinanganak yung vision. At yan mismo ang pattern. Parang yung founder ng isang tech startup na nakakita ng isang malaking problema, halimbawa, financial literacy, at hindi na siya mapakali hanggat di siya gumagawa ng app para doon. Personal na sa kanya. Oo, personal na. Ito ay isang pagtugon sa isang problemang ipinakita sa kanya. Ang vision ay nagsisimula sa pasanin, hindi sa ambisyon. Okay, may vision na. Pero hindi sapat yun. Sunod ang strategy o estratehiya. Dito madalas nagkakamali ang iba. Akala nila kapag may vision na galing sa Diyos, bahala na si Lord. Ayun. Pero sabi sa libro, strategy is faith in action. Teka, yung strategy is faith in action. Baka may makarinig niyan at sabihing, hindi ba't kawalan niya ng tiwala sa Diyos? Kung galing sa kanya ang vision, dapat magtiwala ka lang. Magandang tanong yan. At yan mismo ang binabali ng ideya. Sabi sa material, ang pagpaplano ay hindi pagdududa, ito ay pagiging responsable sa vision na binigay sa'yo. Stewardship. Oo, pananampalatayang magtiwalang bubuksan ng pinto, pero responsibilidad mo ang kumatok at maghandang pumasok. Si Nehemia ulit ang perpektong halimbawa. Pagkatapos niyang manalangin, hindi lang siya umupo at naghintay, di ba? Hindi. Naglakbay siya papuntang Jerusalem. Lihim niyang ininspeksyon ng pader sa gabi para makita yung totoong sitwasyon. Due diligence. Oo, due diligence. Gumawa siya ng detalyadong plano at pagkatapos, nag-delegate siya ng mga gawain sa bawat pamilya. Bawat isa may kanya-kanyang bahagi ng pader na aayusin. Iyon ay pananampalataya na may kasamang gawa. Faith and works. Parang sa modernong panahon, may vision kang magtayo ng isang non-profit para tulungan ng mga bata sa kalye. Pananampalataya yun ah. Pero yung paggawa ng business plan, pag-set up ng budget, pag-recruit ng volunteers, yun ang strategy. Faith in action. Eksakto. At ang panghuli na siyang pandikit ng lahat ay ang integrity o integridad. Kung ang vision ang direksyon at ang strategy ang plano, ang integridad ang nagpapanatili sa lahat ng ito na totoo. At kapanipaniwala. Sabi nga sa isang quote dyan, competence can open doors, but character sustains influence. Ang galing mo, ang kakayahan mo, yan ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Pero ang karakter mo, ang integridad mo, ang magpapanatili sa'yo sa loob ng kwartong iyon. At sa tiwala ng mga tao. Yon, ang integridad ay ang pagkakaisa ng iyong panloob na paniniwala at panlabas na gawa. Walang pagkukunwari, what you see is what you get. At may kwento sa libro tungkol kay Serena, isang CEO na naharap sa isang ethical dilemma. May isang malaking deal na pwede nilang makuha, pero kailangan nilang mag-cut corners. Dayain ng kaunti yung proseso? Oo, para mas secure ito. Malaki ang pressure mula sa board at malaki ang kikitain ng kumpanya. Yung classic na the ends justify the means na sitwasyon. Pero anong ginawa niya? Pinili niyang manatili sa tama. Tinanggihan niya ang shortcut kahit may malaking panganib na mawala ang kontrata. Sinabi niya sa team niya, we will win, but we will win the right way. Wow. Sa huli, ang desisyon niyang iyon, ang pagpili sa integridad, ay hindi lang nagpanalo sa kanila ng respeto ng kliyente, kundi lalong nagpatibay sa tiwala ng kanyang buong team. So yung influence niya lumago. Lumago, hindi dahil sa isang deal, kundi dahil sa kanyang karakter na napatunayan sa gitna ng pressure. Vision na galing sa banal na pagkabagabag, strategy na bunga ng pananampalataya sa gawa, at integridad na siyang nagpapatibay sa lahat. Napakalinaw na balangkas para isabuhay ang isang purpose-driven leadership. At kung susumahin natin, ang buong paglalakbay na ito ay tungkol sa isang malaking pagbabago ng pananaw. Mula sa isang pamumuno na nakatuon sa resulta, sa metrics, sa pagkilala ng tao, Sa palakpak. elevation patungo sa isang pamumuno na nakaugat sa isang mas malalim na pagtawag, hinuhubog ng tunay na pagkakakilanlan at isinasabuhay ng may pananaw, plano at integridad. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Ang buong material na ito ay isang paanyaya na suriin ang iyong sariling pamumuno. Hindi ito umkol sa pagdadagdag ng bagong leadership techniques o mga bagong strategy. Hindi. Tungkol ito sa pag-aayos ng iyong panloob na kompas. Tinuturo ka ba nito sa tamang direksyon?
At bilang panghuling kaisipan para sa'yo, iwan namin ang tanong na ito na hangos sa kwento ni Jonathan na tinalakay natin kanina. Yung elevation versus assignment. Oo, sa iyong mga desisyon araw-araw, sa iyong karera, sa iyong ministeryo o kahit sa iyong pamilya, ano ang mas madalas mong pinipili? Ang mga oportunidad na maganda tingnan o ang tunay na misyon na ipinagkatiwala sa'yo? Grabe. Ang sagot sa tanong na iyan, ang maaaring magtukoy hindi lang ng iyong mga tagumpay, kundi ng legasiyang iiwan mo.